Dito po makikita nyo kung gaano po kalaki ang eagerness ng Diyos na ipakita yung kanyang alanghanggang kapangyarihan. In the book of Joshua chapter 3, 1-17, may istorya po rito. Tatawid na po ang children of Israel sa kabila. Patungo na po doon sa mga cities na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yung una nilang dadaanan, Jericho. Nasa Joshua 6. Kaya na ang problem. They cannot arrive to that place kasi dadaan silang Jordan River. At sa panahon po ng anihan ng Burley, mataas po ang tubig ng Jordan River. Doon sa itaas ng bundok, walang tigil pong tumutulo yung tubig. Tuloy-tuloy. At inulit ko, sa panahon po ng anihan ng Burley, mas mataas po yung tubig. Mas mabilis po yung daloy ng tubig sa itaas. Kagaya po ng falls. Nakaan nyo po yun. So, imposibleng makatawid sila sa kabila. At itong sabi ng Diyos kay Joshua, pupunta kayo sa kabila. Paunahin mo yung priest. Dali yung Ark of the Covenant. Wala pong tanong-tanong si Joshua. And God said, tutuyuin ko ang Jordan River. Pagtapak ng paa ng priest doon sa tubig ng Jordan River, tutuyuin ko siya. At hindi lang yan, yung flow ng tubig sa itaas ng bundok, puputulin ko. Hindi niya po dinirain yung tubig na galing sa bundok. Pinatigil niya yung flow. Ang ibig sabihin, ito po yung tubig, dapat bababa po siya. Ang ginawa ng Diyos, in-stop niya, kinat niya. Pero yung tubig nandiyan dyan, pero hindi bumabagsak. Do you get that? Kita niyo kung gano'ng kapangyarihan niya. Ganyan po siya ka-eager para ipakilala ang sarili niya sa Israel at sa lahat ng kaaway nila kung sino ang Diyos ng Israel. Huwag niyong kalimutan yan. So, sumunod po si Joshua, yun yung faith eh. You don't question, you don't ask, you simply obey. Bitbit po nila yung ark. Pagsayad po ng paa ng priest doon sa Jordan River, natuyo po siya. At sila po ay lumakad. Libo-libo po silang lumakad. Napakarami. Bata, matanda, lalaki, babae, pati po mga hayop. Lumakad po sa dry Jordan River. At paglagpas po nila, ang sabi ng Diyos, muling itapak ng priest kasama ng ark yung paa nila doon sa Jordan River. At nung tinapak, binalik ng Diyos yung tubig. Gusto niya pong ulit-ulitin to sa atin ng maraming ulit eh. Hindi lang sa Israel. Mas grabe gagawin niya ngayon. Hindi mauwi ng buong mundo o makikita ng mundo, ordinary lang. Kailangan makita nila kung gaano kakapangyarihan si Yahweh ang Diyos na sumasa atin para maniwala sila na siya ang Diyos. Kaya kung paano po masishake ang buong mundo sa panahon ng Great Revelation, sa buhay ng two witnesses, before it happened, the Lord will shake the world with His power and glory through us. He will flood the earth with the supernatural. It takes a life of faith. At paano niya pinakikita yung faith niyo sa Diyos? By speaking what is right, confessing what is right, confessing His word, and holding fast to your confession. By giving, praying, fasting, and using your authority, power, and glory, and living in your immunity.